Hi guys, my name is Calvin Plenar de Mesa. Dito na naman ako para magbigay sa inyo ng bagong tutorial. Paano nga ba mag-set up ng FTP server gamit ang Windows 11? So, ito po ang step by step. Let's go! So guys, nandito na tayo sa ating desktop. Ayan. I-refresh lang natin to para maging okay. Tapos pumunta tayo sa File Manager. Yung akin dito guys ay pula na. Pwede din naman mag-setup kayo dun sa desktop nyo. Pwede din dun. Pero yung akin ay mag-create tayo ng file folder dito sa local disk natin kasi hindi pa puno to. Mag-create lang tayo dito. Medium icon lang natin to. Mag-create tayo dito guys ng folder ha. Ayan, create tayo ng folder. Kahit ano ang pwede nyong ilagay na name dito. Yung aking nilagay ko dito, FTD folder. So kahit ano pwede nyong ilagay dito guys. Pagka-create nyo guys ng FTD folder, kukuha tayo ng mga image. Punta tayo sa download natin. Kuha tayo ng mga images dito na dinownload ko na hindi ko ginagamit. Pagpunta natin sa download guys, kuha tayo ng kahit ilang picture. Pwede din pong video. Yung akin po ay images. Tapos ipipaste natin doon sa generate nating FTD folder. Lang natin, ayan guys, meron na tayong images dito sa ating generate na folder. Pagkatapos nito guys ay punta tayo sa search. Search nyo lang ay control panel. Pagkapunta nyo guys na control panel, pupunta kayo sa control panel home. So pagkapunta nyo sa control panel guys, ay hanapin nyo naman yung program and features. Hanapin yung program features, hanapin lang natin. Nandito na tayo sa program features. Pindutin nyo lang yung turn Windows features. Tapos hintayin nyo lang yan guys. Lalabas din. Hintayin lang natin. Yan. Punta tayo dito sa Internet Information Service. Hanapin lang yun sa kaunahan. Tapos pindutin natin yung plus sa gilid para lumabas yung tatlo. Ayan. Tapos checkan lang natin tong FTP server tsaka yung internet information. Checkan lang natin. Din natin itong web management tools, yung ISS management console. Yan, checkan na natin yan. Okay na guys, tapos okay natin. Yan, hintayin lang natin tong maging apply. Tagnag na to. Okay na po yun. Hintayin lang natin, medyo matagal to. Yun, successful na. Tapos hanapin lang natin yung Windows tools. Hanapin lang natin Internet Information Service. Yun, nakita ko na guys. Yan, pumunta tayo sa Internet Information Service, double click lang natin pala to. Double click. Ayan, double click lang guys. Tapos dito na tayo sa ating connection. Ito po yung pangalan ng aking laptop, BYMS 21311. Add lang tayong FTD site. Yan, right-click nyo lang guys. Tapos may malabas dyan ng set information. Kahit anong pwede nyo ilagay na name dito guys. Yung akin ang nilagay ko ay home FTP. Tapos punta tayo sa physical path. Hanapin lang natin yung folder na ginawa natin kanina, FTD folder. Yan yung ginawa ko kanina. Tapos okay lang natin. Next lang natin guys. Tapos mapunta tayo dito sa building and SSL settings. Tapos ilalagay nyo dito guys IP address nyo dito. Sa baba naman guys ay meron ditong start FTP site automatically. Pindutin nyo lang yung no SSL. Tapos next kayo doon. Tapos pupunta kayo dito sa authentication. Piliin nyo lang yung basic. Tapos sa allow access to, pumili lang kayo ng specific user. Sa permission po ay i-check nyo lang yung read tsaka yung write. Kung kahit ano naman ilagay dito. Lalagay ko dito ay FTP. Ayan. Tapos finish. Ayan po yung ating kinreate na sites. Ayan. Meron na tayong ginawa guys. Na-setup na natin doon. Tapos X lang natin to. X lang natin. Refresh. Tapos search nyo lang yung setting. Punta kayo sa setting. Magagawa naman tayo dito guys ng account. Punta kayo sa account. Tapos magagawa tayo dito ng account, another account.
hanapin nyo lang sa baba yung other user. Yan. Click nyo lang yung other user, tapos meron dyang malabas na other user, add account. Add account, may malabas dyan just a moment guys. Ayan, may lumabas na ng Microsoft Home. Ipindutin nyo lang guys dyan yung do not have things person sign in information. Kung dyan na malabas po dyan na create account. Pindutin nyo lang po yung add. Ayan, nandito na tayo sa create user for this PC. Mag-add lang po tayo dito ng kahit anong username nyo. So, ang alagay ko po dito ay FTP user. Tapos, mag-create din po tayo ng password. Dapat sa password nyo po ay tandaan nyo po yung password nyo. Kasi gagamitin po natin yung mamaya. Tapos, sa baba nyan guys, sa baba naman po ay mag-fill up tayo dito. Kasi required po ito. Meron na tayong account. FTP user. Pumunta naman tayo sa desktop natin. Refresh lang natin. Tapos, punta tayo sa file manager natin. Hanapin natin yung folder natin na ginawa. Check natin yung lagay natin kanina na picture, na images. Tapos, back tayo dito. Tapos, pumunta tayo sa properties. Right click lang natin guys. Hanapin natin yung security. Dito na edit. Ito nalabas. Tapos, add tayo. Add tayo guys. Add tayo. Lagay natin dito yung FTP user. Yan. Tapos check name natin. Check names. Check name natin. Check name nyo guys. May lalabas dyan na yung pangalan ng inyong ginagamit na laptop. Tapos okay lang natin to. Tapos yun, nandun na. Nakapag-add na tayo. Tapos allow natin yung nasa baba. Lahat. Allow natin. Tapos okay. Tapos okay. Ayan, okay na guys. Tapos search natin yung Windows Firewall. Yan. Windows Firewall. Natin lang natin. May allow tayo dito. Click lang natin. Yan. Nandito tayo sa allow. Sa ating allow apps to communicate. Yan. Dito lang natin yung change settings. Dito natin change setting. Tapos hanapin natin yung FTP. Checkan natin yung private niya. Pagka-check. Okay natin. Tapos apply. Punta naman tayo sa change notification setting. Punta natin doon. I-off natin yung private network setting. Tsaka yung public network setting. Off lang natin yung dalawa. Turn off natin. Turn off. Tapos okay. Yan. Okay na guys. Ayos na natin yung firewall natin. Next na gagawin natin ay punta ulit tayo dito sa this PC. Punta tayo dito sa this PC. Right click lang natin to. Right click lang, tapos hanapin natin yung show more option. Hanapin natin yung add a network location. Tapos dito, next lang natin. Right click natin yung custom network location. Yan, next lang natin. Tapos dito, yung lalagay pala natin dito ay FTP // dot yung inyong IP address. Tapos next lang natin to. Pagtapos natin ilagay, next lang. Sunod ay alisin natin yung check to sa log code. Yan, okay na. May lalabas dito guys. Tayo lang natin. Yun, okay na. May lumabas na dito na log on has. Check na natin kung gumana ba talaga yung ginagawa natin. Login lang tayo dito. Yung pinad yung username kanina. Yan, login nyo lang. Login nyo lang. Tapos login, log on. Yun, okay na guys. Ito yung mga images natin. Yung isa web dyan. Yan yung mga kinapi natin kanina. Tapos testing pa natin. Hindi pa tapos to guys. Kailangan natin itignan din sa FileZilla. Buksan nyo. Lagay nyo dito yung inyong IP address. 192.168.56. Tapos yung username nyo. Para ma-check natin kung okay baga talaga. At kung tama baga talaga yung ginagawa natin. FTP user. Tapos yung password nyo. Huwag nyo kakalimutan yung 21. Mahalaga kasi yun. Yeah, 21. Tapos quick connect. Yun. Tapos save password. Ano gumana? Okay. Yun. Gumana guys. Ito na yung ating kaninang non-spare. Yun. Kita na siya dito. So yun guys. Yun lang po. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Thank you for watching. Peace out.